Spooky Horror Stories. Mga idol, mayroon po tayong bagong channel. Dito ko po ilalagay yung mga compilation natin sa story ni Aroma. Paki-subscribe mga idol. Ilalagay ko yung link dito sa comment section. So maraming salamat sa mga mag-subscribe at sa mga patuloy na tumangkilik sa ating mga bagong upload. Nang makalapit na ang mga ito, biglang nabuo ang mga usok na iyon bilang katawan nitong si Pinonong Rudy. At mabilis nang naglatag ng mga orasyon. Ganon din itong si General Bantog. Bago pa magpakawala ito, sa kanyang hawak na parang mga bulang apoy, naglatag din ito muna ng malalakas na mga usal. At hindi ito inaasahan nitong si Binjo. Ngunit gayon pa man, nagawa naman itong si Binjo ang kanyang binabalak at pinaplano. Sobrang kalkulado at agad na nakapagpalipat-lipat ito ng pwesto. Ngunit ang hindi napansin itong si Binjo, dahil sa mga nakalatag na mga orasyon ng dalawa, nababawasan na ang kanyang bilis at liksi. Kaya nang matapakan na niya ang anino nitong si Pinonong Rudy, nakapaglatag na ito ng usal na linlang at hindi niya ito napansin agad. Inaakala nitong si Binjo na nahuli na niya itong si Pinonong Rudy. At matapakan niya ang anino nito, biglang gumalaw ang katawan nito at nalusaw, nagiging putik at kumapit ang lahat ng mga ito sa katawan nitong si Binjo. Nagiging sanhi ito para hindi makagalaw ng ilang segundo itong si Binjo. At sinamantala naman ito ni General Bantog, agad itong nagpakawala ng mga pagbira. Kaya sumabog ang mga iyon sa katawan nitong si Binjo, na nagiging dahilan naman para tumalsik ito at tumilapon. Tumama ang katawan nitong si Binjo doon sa mga sasakyan. Sobrang nasaktan at nakakaramdam ito ngayon ng pagkayanig sa kanyang buong katawan. Napapamura ito, napabulwak agad ng dugo. Hindi niya inaasahan ang pangyayaring iyon at nagtataka itong si Binjo, dahil batid niyang nahuli niya talaga ang kalaban kanina. Ngunit ang katanungan ngayon sa kanyang isipan, papanong nakawala ito sa kanya at isang huwad na lamang na katawan ang kanyang nahuli. At bukod sa isa itong usal na linlang, isa din itong patibong na nagiging dahilan para siya ang mahuli ng mga ito. Ngunit sa kanyang nahihilong diwa, kailangan niyang makakilos agad, dahil batid niyang papaatake na naman sa kanya ang dalawang mga kalaban. Makalipas lamang ang ilang mga segundo, sumagirit na sina Pinonong Rudy at itong si General Bantog para tuluyan na itong si Binjo. Tagumpay ang dalawa sa kanilang binabalak at pinaplano. Ngunit ilang saglit lamang ang lumipas bago patuluyan na makalapit ang mga ito doon sa kinaroroonan nitong si Binjo. Biglang humarang naman itong si Samael sa mga ito at nagpaulan agad ng mga pagbira ang bata gamit ang kanyang tirador. Kaya sa gulat ng dalawa, agad na umiwas ang mga ito at naglatag ng malalakas na mga harang. Ang dalawang sasakyan doon, biglang gumalaw ang mga ito at humarang sa mga bala nitong si Samael. Napapamura itong si General Bantog at wika nito agad doon kay Pinonong Rudy. Punyita na bata, agad niyang naharangan ang ating gagawin sana na pagpatay doon sa kanyang kasamang binata. Kailangan muna na patumbahin din natin ang batang ito. Ngunit kakatapos pa lamang ng pagkawikang iyon itong si General Bantog, biglang sumulpot na sa kanyang uluhan itong si Samael na nakahanda na silang sikwatin. At ilang sandali pa, nagpakawala na ang bata ng sunod-sunod na mga pag-atake. Naantala ang kanilang ginawang pag-atake sana doon kay Binjo, kaya nagkakaroon ng oras itong si Binjo para makatayo at makabawi ng wisyo.
wikang pabulong nito habang pinulot ang mga nabitiwan ng mga armas na plumingko doon sa lupa. Malakas din ang dalawang ito. Mukhang mas malakas pa ang dalawang ito kumpara doon sa mga nakakalaban namin na mga Black Spirit. Ngunit hindi pa rin sapat na silang dalawa lamang ang pinakamalakas sa kanilang hanay. Ako naman ngayon. Matapos ang pagkawikang iyon, agad nang lumundag doon sa mga nakahambalang na mga sasakyan itong si Binjo at nagpalipat-lipat ito ng talon doon sa bubong ng mga sasakyan at agad napapaatake na ito doon sa dalawang mga kalaban na sa mga sandaling iyon nakipaglaban na din doon kay Samael. Ngunit bago pa tuluyan na maabot ni Binjo ang dalawa, dumating naman doon itong si Aruma at agad na napansin ng batang paslit ang pinsalang natamo ni Binjo, kaya wika ng bata doon kay Binjo. Kuya Binjo, kami na si Samael ang bahala sa dalawang ito. Ikaw na muna ang bahala doon sa natitirang mga mandirigma. Hindi na kaya ng iyong katawan. Baka mapapahamak ka pa. Kakaiba ang lakas ng dalawang ito. Napatitig naman itong si Binjo doon kay Aroma at napagtanto na tama nga ito dahil kanina kamunti ka na siyang madali ng dalawa. Ngunit sa tingin niya, kaya pa rin niyang talunin ang dalawang ito. Ngunit sa ngayon, pinagbigyan niya ang dalawang mga bata. Batid din niya na malakas din ang dalawang ito. At malaki din ang kapasidad na kaya din ng dalawang mga batang paslit na talunin ang dalawang pinuno ng mga sundalo. Umiba na at lumihis ng daan itong si Binjo. Agad itong tumakbo at itinapon ang kanyang salakot papunta doon sa mga natitirang mga mandirigma. Samantalang sina Aruma at Samael, kaharap na nila ngayon ang dalawang namumuno sa mga sundalo. Kalaban ngayon itong si Aruma, itong si General Bantog, samantalang kaharap naman nitong si Samael, itong si Pinunong Rudy. Kahit na mga bata pa lamang ang mga ito at napakaliit kung ikumpara doon sa dalawa, nirespeto pa rin at sobrang nag-iingat sina General Bantog at itong si Pinunong Rudy sa dalawang ito. Dahil kahit na maliit lamang ang katawan ng mga ito, batid nila ang nakatagong kakaibang lakas ng dalawa. Wika nitong si Pinunong Rudy doon kay General Bantog. Sa wakas, General, kaharap na natin ngayon ang dalawang ito. Kapag nahuli natin o napatay ang dalawang ito, napakalaking pabuya ang naghihintay para sa atin. At hindi lamang iyon. Sa tingin ko, mayroon pang ibibigay ang grupo nila ni General Duque sa atin. Ngunit kailangan pa rin natin na makasigurado. Kailangan natin na mag-iingat sa mga ito. Sagot naman agad nitong si General Bantog doon sa kanyang kasamahang si Pinunong Rudy. Tama ko, Pinunong Rudy. Nasasabik akong masubukan ang lakas ng dalawang ito. Nangingialam pa kayo. Sige, ibibigay namin ang hinihingi ninyo. Matapos lamang ang pagkawikang iyon nitong si General Bantog, agad itong umindak ng dalawang bisis sa lupa. Kasabay ang pagsasambit ng dalawang mga banyagang salita. Matapos lamang nagawin iyon ng pinuno ng mga sundalo, biglang nabiyak ang lupa at parang may mga apoy ang naglabasan at mga usok na sobrang init sa pakiramdam ng dalawang mga bata na umabot sa puntong parang malalapnos na ang kanilang mga balat. Napatras sina Aruma at itong si Samael. Agad na nagbibigkas na din ng mga usal itong si Aruma. Batin niyang hindi pangkaraniwan ang ginamit ngayon ng mga usal ng dalawang pinuno ng mga sundalo. Kahit singaw kasi o kahit yung mga maliliit na bato na tumatama sa kanilang katawan
nagdulot ito ng kakaibang init na parang nagbigay ito ng panghihina ng kanilang katawan. Kaya agad na gumawa itong si Aruma ng malakas na pangbasag at harang. Gumawa ito ng malakas na kalasag at inaabisuhan ito ang kanyang kasamahan na si Samael na maglagay din ito ng kahalintulad na kalasag para hindi ito masaktan sa ginawang mga usal ng dalawang mga kalaban. Wika nitong si Aruma, "Samael, gumawa ka ng kalasag. Mukhang kakaibang lakas ang kanilang ginamit ng mga usal. Kakaibang sakit at init ang dulot ng bawat singaw o kahit ang mga alikabok, maliliit na mga bato galing sa ginawang usal. Lalo na kapag tinatamaan tayo mismo ng mga nabibiyak na lupa." Ang katawan nitong si Aruma nangingitim na ito, samantalang ganun din ang nangyayari doon sa katawan nitong si Samael. At ngayon, hindi na nila ramdam ang init ng singaw. Ilang sandali pa, umatake na ang dalawang mga pinuno ng mga sundalo sa bawat isa sa kanila. Itong si General Bantog, napakabilis na itong tumakbo papunta at papaatake doon kay Aruma, habang nagbabaga na naman ang mga parang bulang apoy na hawak nito. Ganon din ang ginawa nitong si Pinonong Rudy. Napakabilis na itong tumakbo papunta at papaatake na din sa batang si Samael. Ilang segundo lamang ang mga lumipas, tuluyang napang-abot na ang mga ito. Sumabog ang kinaroroonan nitong si Aruma nang ibato na nitong si General Bantog ang mga hawak nitong bulang apoy, at kasabay naman sa ginawang pag-ataking iyon ng General, bigla itong nawala. At sa loob lamang ng ilang mga segundo, bigla itong sumulpot doon sa likuran ng bata, at agad na naglatag ito ng malakas na usal. Inaasahan ngayon nitong si General Bantog na mahuli na niya ang batang si Aruma. Ngunit pagkalatag ng kanyang mga usal, walang kaalam-alam itong si General Bantog na mayroong kakaibang kakayahan ang batang si Aruma, na hindi ito basta-basta tinatamaan ng mga usal na pamako o maging mga tigalbo, kahit na gaano pa kalakas ang mga usal na ito. Kaya inaasahan niyang mahuli na niya ang batang si Aruma. Ngunit biglang umikot at pumihit ang bata at nagpakawala ito ng dalawang magkakasunod na mga pagsuntok. Punteriya agad ang liig ng General na sobrang ikinagulat nitong si General Bantog. Kamunti ka na siyang mahagip sa unang pagsapak, at sa pangalawa, napayuko itong si General Bantog at bahagyang tinamaan ang kanyang ulo, na nagiging dahilan para makaramdam ito ng kakaibang sakit at pagkahilo. Sa lakas ng pagkatama, kahit daplis lamang, tumilapon pa rin at natumba ang General. Nakakaramdam ito ngayon ng pagkayanig sa buong katawan at pagkahilo. Bago pa ito makahuma at makabawi ito ng wisyo, biglang sumugod na din ang batang si Aruma. Nagpakawala muli ng mga pag-atake ang bata. Ngunit sa mga sandaling ito, biglang naglaho at nawala naman itong si General Bantog. Kaya walang tumama sa mga ginawang pag-atake ng bata, at mabilis na lumundag papatras itong si Aruma. Gulat na gulat ito. Samantalang itong si General Bantog, ginamit na nito ang kanyang natatanging karunungan at huling alas. Kaya nitong makapagtago sa kawalan habang mayroong napakalakas na kalasag, at sa ganitong pagkakataon, kaya pa rin niyang ibato ang kanyang mga nagbabaga na mga bulang apoy, at iyon ang ginawa ng General. Kamunti ka na siyang mapatay ng bata kanina. Napapamura pa nga ito habang bumabawi pa ng wisyo at patuloy na inatake ang batang si Aruma. Kahit hindi naman nakikita nitong si Aruma ang mga pinanggagalingan ng mga pag-atake, nagagawa naman ng bata na maiwasan ang lahat ng mga ito.
ginamit nitong si Aroma ang liksi at lakas ng kanyang pakiramdam. Sunod-sunod na naman ang mga pagsabog doon sa paligid at bawat mahagip ng mga pag-atake nitong si General Bantog, nawawasak ang mga ito, lalo na ang mga sasakyan doon sa paligid. Gayon pa man, habang umiiwas itong si Aroma, pilit na niyang pinakiramdaman at hinahanap ang tunay na kinaroroonan nitong si General Bantog. Nagtataka ngayon ang batang si Aroma kung bakit hindi na niya makikita ang General, at sa kabila na hindi niya ito kayang masipat at makita na kapag pakawala pa rin ito ng mga pag-atake sa kanya. Sigurado ang batang paslit na hindi ito galing sa mutya ng tagulilong. Ibang kakayahan ang ginagamit ng General, at unang bisis na may nakakalaban itong si Aroma na ganong uri na kapangyarihan. Ang ginawa naman ng bata, mariin pa niyang minatyagan kung saan nanggagaling ang mga pag-atake ng kanyang kalabang General. At makalipas lamang ang ilang mga segundo, bago pa muling magpapakawala ng mga pag-atake at pagbira, itong si General Bantog, biglang sumulpot ang bata sa kanyang tabi at agad na nagpakawala ito ng mga pagsapak. Walang nakikita itong si Aroma, ngunit nasisipat na niya ang pagliyab ng apoy, kaya batid niyang nandoon ang General. Dalawang sapak ang binitawan nitong si Aroma. Napakalakas na mga pagsuntok, ngunit parang tumama lamang ito sa napakatigas na bakal. At ang pangatlong suntok naman ng bata, hangin na ang kanyang tinamaan at tuluyan na siyang tinamaan ng dalawang pagsabog na naging dahilan para tumilapon ang katawan nitong si Aroma at tumama ang kanyang katawan doon sa pader ng gusali. Sa lakas ng pagtilapon ng bata, nawasak pa nga ang pader na iyon. Kahit na nasaktan itong si Aroma, iniisip niya ngayon kung paanong nangyari ang lahat ng mga bagay na iyon. Bakit parang pader na bakal ang kanyang tinamaan kanina? At sa pangatlo, hangin naman ang kanyang tinamaan. At kung bakal man, kaya pa rin niya itong tibagin. Ngunit ang tinamaan niya kanina, parang mas matigas pa ito sa bakal, na kahit ang kanyang malalakas na mga pagsuntok, hindi man lamang umubra at kayang masira ito. Ngunit sa isipan pa rin ng bata, habang bumabawi ito ng wisyo at lakas, iniisip nito na wala siyang pakialam sa tigas ng kalasag ng kanyang kalaban ngayon. At kung hindi niya ito nakikita, sa kanyang isip, tiwala pa rin siyang kaya niya itong tibagin sa mga suntok lamang. Napatigil naman sa pagkilos ang bata nang marinig ang pagsasalita nitong si General Bantog, kahit na hindi niya ito nakikita. Wika ng General. Hanga ako sa determinasyon mo, bata. Ngunit hanggang dyan ka na lamang. Hindi mo kayang mawasak ang aking kalasag na pinagtataguan. Gayon pa man, bumilib pa rin ako sa iyo, dahil nakikita mo pa rin at nahulaan ang aking kinaroroonan. Ngunit tulad ng aking sinabi, hanggang doon ka na lamang. Hindi mo na mauulit pa ang mga bagay na yan. Nanatiling nakatayo lamang ang batang paslit, nakikiramdam at mariin na pinakinggan ang pinanggagalingan ng pagsasalita at bulong nitong si Aroma. Aking gabay, kailangan ko ang lakas mo. Kailangan na tibagin ko ang kalasag ng aking kalaban. Iyon lamang ang natatangi kong paraan. Samantalang nagpapatuloy din ang bakbakan nila ni Samael at nitong si Pinonong Rode. Nahirapan din ang batang paslit dahil sa tuwing tamaan niya itong si Pinonong Rode, nagiging usok lamang ang katawan nito at muling mabubuo bilang katawan ng tao.
Nainis na itong si Samael sa kakayahan ng kanyang kalaban. Hindi man lamang niya kayang saktan ito dahil sa tuwing tatama ang kanyang mga bala ng tirador, nagiging usok ang katawan nitong si Pinunong Rudy. Kailangan niyang mapatamaan ang kanyang kalaban bago pa muling magiging usok ang katawan nito. Ilang sandali pa, umataking muli na naman itong si Pinunong Rudy. Ngunit sa mga sandaling ito, nagmistulang halimaw na ang hulma ng usok. Napakalaki ng bunganga at batid nitong si Samael na hindi lamang iyon ordinaryong hulmang usok, dahil ramdam ng bata ang kakaibang kalakasan ng presensya nito. Kaya agad naggumawa muna ng mga portal ang bata at agaran na nagtago para matyagan muna at pakiramdaman ang galaw ng nilalang. Nalilito ngayon ang bata tungkol sa kakayahan ng pinuno ng mga sundalo. Hindi lamang kasi nagiging usok ang katawan ng kanyang kaharap ngayon. Nagiging mistulang halimaw na din ang hulma nito, na sobrang ikinagulat ng bata dahil hindi niya inasahan na ang katawan nitong si Pinunong Rudy kaya palang magiging usok na hulmang halimaw. At naramdaman niya ang kakaibang kalakasan ng presensya nito kumpara doon kanina. Ang mas ikinagulat pa ngayon ng batang paslit nang makitang pumasok din doon sa portal ang hulmang halimaw na usok na iyon at sinusundan siya. Nanlaki ang mga mata ng bata. Sa kanyang isip pa paanong nakapasok sa portal ang nilalang na iyon. Ganun ba ito kalakas na pati ang kanyang malakas na harang doon sa kanyang mga portal kayang pasukin pa rin ng nilalang? Mabilis na kumilos itong si Samael para makalabas agad sa kanyang pintuan na portal. Ngunit huli na, tuluyan na siyang nilamon ng halimaw. Unang bisis na nakakaramdam ng pag-alala ang bata. At dito din nararamdaman itong si Samael ang sobrang init at pamamanhid ng kanyang buong katawan. Habang nasa bunganga siya ngayon ng usok na hulmang halimaw, parang napapalibutan siya ng napakalakas na mga orasyon na sobrang galing sa presensya ng kadiliman. Nag-iisip agad ng paraan itong si Samael kung paano siya makalabas sa bunganga ng halimaw na iyon. Ilang sandali pa, narinig niya ang wika nitong si Pinunong Rudy, ngunit hindi niya pa rin ito nakikita. Paano ngayon yan, bata? Nahuli na kita at sisiguraduhin kong hindi ka na makakatakas pa. Wala kang kalaban-laban sa akin. Batid kong malakas ka, ngunit hanggang dito na lamang ang kaya mo laban sa akin. Ramdam nitong si Samael na para siyang niluluto dahil sa sobrang init na naramdaman. Tuluyan nang nawasak ang mga portal ng bata at lumabas ang usok na halimaw habang nasa bibig pa rin ang batang si Samael. Ngunit nang ilatag na nitong si Pinunong Rudy ang pangkitil ng mga usal at maramdaman nitong si Samael ang pagtindi ng init doon sa loob na parang nasusunog na siya, biglang nagliliwanag ang katawan ng bata na biglang nabaligtad ang init na naramdaman. Ngayon, itong si Pinunong Rudy na ang nakakaramdam ng sobrang init sa katawan. Tumulong na ang gabay nitong si Samael na nagiging dahilan para magliliwanag ang katawan nitong si Samael at bumalik ang init doon sa kanyang kalaban. Dahil sa ginawang iyon ng bata, pilit na nailuwa nitong si Pinunong Rudy ang katawan nitong si Samael na mabilis naman na gumulong at lumundag papalayo habang agad na inaasinta ang usok na naghulmang halimaw gamit ang kanyang tirador. Nagpakawala ng makailang ulit na mga pagtirador itong si Samael at sumabog ang lahat ng mga ito doon sa katawan ng usok na naghulmang halimaw. Pagkatapos naglatag agad ang bata,
ng mga pintuan na portal at muli itong pumasok. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, may naisip ng paraan itong si Samael para tuluyang matalo ang kanyang kalaban. Pagkapasok pa lamang ng bata doon sa pintuan na portal, agad na itong naglatag ng mga usal at mga malalakas na mga usal pangkitil. Inaabangan niya ang pagsunod ng kanyang kalaban. Sa kanya, ilatag ang mga usal pangkitil at tuluyang matapos na ang kanilang laban. Makalipas lamang ang ilang mga sandali, dahil sa ginawa nitong si Samael, galit na galit itong si Pinunong Rudy. Lalo na nang makita niyang muling naglatag ng mga pintuan na portal ang bata. Wikang pabulong ng isa doon sa mga pinuno ng mga sundalo. Hindi ka na natuto pa, bata. Muli ka pang naglatag ng mga usal para sa iyong mga portal at muli kang nagtago. Tatapusin na kita ngayon. Maraming salamat sa pakikinig mga idol. Gusto kong i-shoutout yung laging nagko-comment sa ating mga bagong upload o sa ating mga compilation upload. Maraming salamat sa inyo mga idol, sa mga nag-share at sa mga nag-like. Shoutout kay Efrain Abadjano. Maraming salamat idol. Kay Lex Bangkaya, Aurora Pasya, Ali Usino, kay Gundito Samiliano Jr., kay Asi Yasipmal, Rona Villaluz, maraming salamat idol. Kay Manong Xiao, Xiao TV, salamat idol. Kay Henry Tayas, Diogenes Barucamo, maraming salamat. Kay Rowin San Juan, Maria Dalimot, Norma Ramos, kay Adang Analisa, maraming salamat kay Analisa, salamat Babaylan, kay Virginia Billy, at sa lahat ng mga nakikinig sa ating mga bagong upload at sa ating mga compilation. Mabuhay po kayong lahat at mag-iingat po tayong lahat mga idol.